Magandang araw mga bata. Halina't mag-aral kasama si Ma'am Christina. Sa nakaraang aralin, tinalakay natin ang pinagmulan ng mga lungsod ayon sa batas at ang ilang mga pagbabagong naganap sa rehiyong kinabibilangan. Bilang pagpapatuloy ng ating aralin tungkol sa mga pagbabagong nagaganap sa ating lungsod, tatalakayin natin ang mga pagbabago sa istruktura, kapaligiran, libangan at mga gawain ng mga taong nakatira sa lungsod. Para sa ating aralin sa ikalawang markahan, mga pagbabagong naganap sa aspekto ng istruktura, kapaligiran, libangan o gawain, kaugalian at tradisyon. Bago natin simulan ang ating aralin, subukin mong sagutin ang unang pagsubok. Kumuha ka ng isang malinis na papel at isulat mo ang iyong kasagutan. Isulat sa sagutang papel ang tama kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at mali kung hindi wasto. Handa ka na ba? Number 1. Ang bawat lungsod at bayan ay may ipinagmamalaking istruktura. Tama o mali? Number 2. Gawa sa kahoy ang mga kabahayan noong unang panahon. Tama o mali? Number 3. Ang mga libangan noon ng mga bata ay maglaro ng mga larong Pinoy gaya ng piko, tumbang preso at tagu-taguan. Tama o mali? Number 4. Noon, ang lungsod ng Malabon ay wala pang mga shopping mall. Tama o mali? Number 5. Mas maraming larong computer games noon kumpara ngayon. Tama o mali? Ngayon naman, subukan mong iwasto mo ang iyong mga kasagutan. Para sa bilang number 1, ang tamang sagot, tama. Para sa bilang number 2, ang tamang sagot, tama. Para sa bilang number 3, ang tamang sagot, tama. Para sa ika-4 na bilang, ang tamang sagot, tama. At para sa ating huling bilang, ang tamang sagot, mali. Nakuha mo ba ang tamang kasagutan? Mahusay. Bilang pagbabalik tanaw sa ating nakaraang aralin, ibigay mo ang tamang kasagutan sa bawat bilang. Muli, kumuha ka ng isang papel at ilagay mo ang iyong kasagutan. Number 1, anong lugar sa Metro Manila ang kauna-unahang naging lungsod? Isulat mo ang iyong sagot. Number 2, ano naman ang pinakahuling naging lungsod? Isulat mo ang iyong sagot. Number 3, kailan naging ganap na lungsod ang Malabon? Isulat mo ang iyong sagot. Number 4, ang Malabon ay ganap na naging lungsod sa bisa ng anong batas? Isulat mo ang iyong sagot. And number 5, anong lugar sa NCR ang nananatiling bayan pa rin hanggang sa kasalukuyan? Isulat mo ang iyong sagot. Ngayon naman, iwasto mo ang iyong kasagutan. Para sa bilang number 1, ang tamang sagot, Maynila. Tandaan mga bata,
na sa lahat ng lugar sa NCR, ang Maynila ang pinaka o kauna-unahang naging lungsod. Number 2, ang tamang sagot, Navotas. Noong 2007, ang Navotas ay naging ganap ng lungsod. Ang lungsod na ito ang kahuli-hulihang naging lungsod sa NCR. Number 3, ang tamang sagot, Abril 21, 2001 nang ang Malabon ay ganap na naging lungsod. Number 4, ang tamang sagot, Republic Act number 9019 o 9019. Ito ang batas na kung saan ang Malabon ay naging ganap ng lungsod. At para sa huling bilang, Pateros. Tanging ang bayan ng Pateros na lamang ang nananatiling bayan sa mga lungsod sa NCR. Nakuha mo ba ang tamang kasagutan? Magaling! Tumako na tayo sa ating bagong aralin. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang pagbabagong naganap sa sariling lungsod sa aspekto ng istruktura, kapaligiran, gawain at libangan, kaugalian at tradisyon. Makinig mabuti mga bata ah. Malaki ang pagbabagong naganap sa ating lungsod sa aspekto ng istruktura at kapaligiran, noon at ngayon. Kung dati, karamihan sa mga kabahayan ay gawa lang sa kahoy. Ngayon ay makikita mong halos karamihan ay yari na sa bato at may 2 palapag na ang mga kabahayan. Ang mga kalsada noon ay iilan lamang ang sementado dahil halos bangka ang sinasakyan ng mga tao sapagkat ang ating lungsod noon ay napapaligiran ng katubigan. Subalit ngayon, makikita mo na halos lahat ay sementado na ang mga daan at maging ang mga gusaling nakatayo dito. Malaki na ang pagbabagong naganap sa kapaligiran, lalo na sa mga kalsada. Dati ay madalas itong binabaha, ngunit sa kasalukuyan, marami na ang naisaayos at naipataas na kalsada. Gumawa ng flood control ang pamahalaang lungsod ng Malabon upang maiwasan ang pagbaha tuwing high tide na sinasabayan ng malakas na pag-ulan. Dati ay wala ring sariling ospital ang Malabon. Ngayon ay mayroon na itong sariling pagamutan na matatagpuan sa likod ng City Hall. Mayroon na rin tayong sports complex. Unti-unti ring binago ang bihis ng mga pampublikong pamilihan ngayon. Marami na ring mga footbridge na itinayo para sa kaligtasan ng bawat mamamayan. Naglagay din ng mga street lights upang maging maliwanag ang mga daraanan pagsapit ng gabi. Ilan lamang iyan sa mga pagbabagong matatagpuan ngayon sa ating lungsod sa tulong ng ating pamahalaang lungsod. Sa larangan ng edukasyon, mayroon na ring sariling universidad ang ating lungsod. Ito ay ang City of Malabon University. Para sa mga nais maipagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo na hindi na kailangan pang lumabas ng Malabon. Malaki rin ang pinagbago ng libangan ng mga tao sa Malabon. Dati ay larong Pinoy ang pinaglilibangan nila, lalo na ng mga kabataan, gaya ng piko at tumbang preso. Pero ngayon, dala ng makabagong teknolohiya ay nahilig na ang mga kabataan sa online games. Ang ilan ay nakahiligan ring mamasyal sa mga malls sa Malabon.
buhay pa rin ang mga nakasanayang mga gawain ng mga taga-Malabon, gaya ng pagsisimba ng sabay-sabay ng bawat pamilya tuwing linggo. Makiisa sa araw ng kapistahan ng mga santo at magbayanihan sa oras ng pangangailangan. Ang mga kaugaliang iyan ay nananatili pa rin at ginagawa pa rin ng mga tao na ninirahan sa lungsod ngayon. Sa mga nakasanayang pagdiriwang gaya ng Pasko at Bagong Taon ay may ilang pagbabago din. Noon, sama-sama nilang sinasalubong ito kasama ang buong pamilya. Ngunit, ang ilan ngayon o karamihan ngayon sa iba o sa kanila ay pinipili nilang mapag-isa at magpunta sa ibang lugar upang magpahinga. Matapos mong marinig ang ating aralin, subukin mong sagutin ang ilang katanungan tungkol sa iyong binasa o napakinggan. Muli, kumuha ka ng isang sagutang papel at ilagay mo ang iyong kasagutan. Base sa iyong napakinggan o binasa, saan gawa ang mga gusali noon? Isulat mo ang iyong sagot. Ano ang pangalan ng universidad sa Malabon kung saan maaari mong ipagpatuloy ang iyong pag-aaral ng kolehiyo? Isulat mo ang iyong sagot. Ano-ano ang mga nagbago sa Malabon noon at ngayon? Base sa iyong napakinggan o nabasa sa aralin. Nag-iba ba ang libangan ng mga tao noon kumpara ngayon? Magbigay ng ilang halimbawa. May kabutihan bang naidudulot ang mga pagbabagong ito sa ating lungsod? Ipaliwanag ang iyong sagot. Handa ka na ba? Muli, iwasto mo ang iyong mga kasagutan. Para sa bilang 1, ang tamang sagot, kahoy. Tandaan mga bata, noon ang mga gusali o ang maging ang mga kabahayan ay yari sa kahoy. Subalit sa paglipas ng panahon, karamihan na sa mga kabahayan ngayon ay yari na o puro sementado na. Ganon din sa mga gusali. Para sa pangalawang bilang, ang tamang sagot, City of Malabon University. Noon, ang lungsod ng Malabon ay wala pang universidad. Para makapag-aral, ang mga taong nakatira dito ay kailangan pa nilang pumunta o dumayo sa ibang lungsod. Subalit, ngayon, ang ating lungsod ay mayroon na rin sariling universidad. Ito ang tinawag na City of Malabon University. Ito ay dahil na rin sa tulong ng ating mga alkalde, kaya naipatayo ito. Para sa bilang 3, ang mga nagbago sa Malabon noon at ngayon ay ang istruktura. Ganon din ang kapaligiran, pati ang libangan. Makikita o narinig nyo naman iyan sa ating aralin kanina o nabanggit iyan sa ating aralin. At marami pang iba. Para sa bilang 4, opo, nag-iba ang libangan ng mga tao noon at ngayon. Dati, larong Pinoy ang pinagkakaabalahan ng mga kabataan. Subalit ngayon ay puro computer games na ang pinagkakabalahan ng mga kabataan. Yan ay isa lamang sa halimbawa ng pagbabago sa libangan ng mga tao.
Noon, masaya na ang pamilya na nagkukwentuhan at nagpapahinga sa ilalim ng puno at tumatanaw sa magagandang tanawin sa kanilang kapaligiran. Subalit ngayon, ang ilan ay mas pinipiling mamasyal sa mga malls para mamili o mag-shopping. Para sa katanungan, ang tamang sagot, opo, mabuti ang naidudulot ng mga pagbabagong ito sapagkat dulot ng pagbabago ay ang pag-unlad ng ating lungsod. Alam niyo ba mga bata na kapag ang ating lungsod ay maunlad, ay ang lahat ng pangangailangan ng mga taong naninirahan sa lungsod ay matutugunan ng ating lungsod. Subalit, kasabay ng pagbabago ay ang unti-unting pagkaubos ng ating likas na yaman dahil ang mga katubigan ay tinatabunan at pinalagyan o tinatayuan ng mga gusali. Ganun pa man mga bata, lagi nating tatandaan na ang mga pagbabagong ito ay nararapat nating pahalagahan at ingatan. Nakuha niyo ba ang tamang kasagutan? Mahusay. Para sa isa pang gawain upang mas lalo mo pang maunawaan ang ating aralin, subukin mong sagutin ang ikalawang pagsasanay. Tukuyin ang mga pagbabagong naganap sa lungsod na tinutukoy sa bawat bilang. Isulat kung ito ay pagbabago sa istruktura, kapaligiran, libangan, kaugalian at tradisyon. Karamihan sa mga kabahayan ay gawa lang sa kahoy noon. Ngayon ay makikita mong halos karamihan ay yari na sa bato. Ito ba ay pagbabago sa istruktura, kapaligiran, libangan, kaugalian at tradisyon? Isulat mo ang iyong sagot. Number 2, halos lahat ay sementado na ang mga daan at maging ang mga gusali ay sementado na rin. Ito ba ay pagbabago sa istruktura, kapaligiran, libangan, kaugalian at tradisyon? Sulat mo ang iyong sagot. Number 3, dala ng makabagong teknolohiya, ang mga kabataan ay nahilig na sa mga online games. Ito ba ay pagbabago sa istruktura, kapaligiran, libangan, kaugalian at tradisyon? Isulat mo ang iyong sagot. Number 4, noon ay sama-sama nilang ipinagdiriwang ang Pasko at Bagong Taon. Ngayon, ang iba ay mas pinipili nilang mapag-isa at magpunta sa ibang lugar. Ito ba ay pagbabago sa istruktura, kapaligiran, libangan, kaugalian at tradisyon? Isulat mo ang iyong sagot. Pagsisimba tuwing linggo ng bawat pamilya o pagsisimba ng sama-sama ng buong pamilya. Ito ba ay pagbabago sa istruktura, kapaligiran, libangan, kaugalian at tradisyon? O ito ba ay tumutukoy sa istruktura, kapaligiran, libangan, kaugalian at tradisyon? Isulat mo ang iyong sagot. Ngayon naman, muli iwasto mo ang iyong kasagutan. Para sa bilang 1, ang tamang sagot ay istruktura. Para sa bilang 2, ang tamang sagot ay kapaligiran. Para sa bilang 3, ang tamang sagot ay libangan. Para sa bilang 4, ang tamang sagot ay tradisyon. At para sa huling bilang, ang tamang sagot, kaugalian. Nakuha mo ba ang tamang kasagutan? Magaling! Tandaan mga bata, ang bawat lungsod o bayan ay nakararanas ng mga pagbabago sa kapaligiran.
istruktura, libangan, kaugalian at tradisyon. Ang mga pagbabagong nagaganap sa ating lungsod ay nagpapakita ng pag-unlad. Pangalagaan natin ang mga proyektong inilulunsad ng ating pamahalaan para sa ating kapakanan. Magbago man ang lahat, huwag nating kalimutan ang aral na dulot ng nakaraan na bahagi na ng ating kasaysayan. Para sa ating pangwakas na pagsusulit o pangwakas na pagsasanay, muli kumuha ka ng sagutang papel at ilagay mo ang iyong kasagutan para sa bawat bilang. Basahin ang pahayag sa bawat bilang. Piliin ang letra ng tamang kasagutan. Isulat mo ang iyong sagot sa sagutang papel. Letra lamang ang isulat na sagot. Para sa bilang number 1, sa paglipas ng panahon, maraming bagay ang nagbabago sa lungsod, kagaya ng pisikal na anyo ng mga gusali. Noon, ang mga ito ay gawa lamang sa A. Bato, B. Dike, C. Kahoy, D. Salamin. Isulat mo ang letra ng tamang sagot. Number 2, ang tamang sagot, C. Kahoy. Number 2, may kani-kaniyang maipagmamalaki ang bawat bayan o lungsod sa mga ginawa nilang pagbabago sa istruktura at kapaligiran. Anong infrastruktura ang nakatuon sa pangangalaga sa ating kalusugan? A. Mall, B. Streetlights, C. Ospital ng Malabon, D. Oreta Sports Complex. Sulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, C. Ospital ng Malabon. Para sa bilang 3 o number 3, ngayon ang mga kabataan ay nahihilig na sa mga computer games. Ito ay tumutukoy sa pagbabago sa A. Struktura, B. Libangan, C. Tradisyon, o D. Kapaligiran. Ang tamang sagot, A. B. Libangan. Muli, ang tamang sagot sa bilang number 3 ay letter B. Libangan. Number 4, noon, ang lungsod ng Malabon ay halos na paliligiran ng tubig o katubigan. Ngayon, halos lahat ng mga kalsada ay sementado na. Ito ay tumutukoy sa pagbabago sa A. Istruktura, B. Kapaligiran, C. Kaugalian, o D. Libangan. Ang tamang sagot, A. B. Kapaligiran. Ang tamang sagot, letter B. Kapaligiran. Para sa huling bilang, magbago man ang itsura ng paligid, gawi at tradisyon ng mga tao, hindi maikakaila na nasa dugo ng mga Pilipino na lumaban at ipagpatuloy ang buhay. Anumang pagsubok ang dumating sa hinaharap, ang ibig sabihin ay A. Ang mga Pilipino ay malikhain. B. Ang mga Pilipino ay malakas. C. Ang mga Pilipino ay madaling sumuko. O D. Ang mga Pilipino ay matatag at kayang harapin ang anumang pagsubok sa buhay. Ang tamang sagot, D. Ang mga Pilipino ay matatag at kayang harapin ang anumang pagsubok sa buhay. Nakuha niyo ba ang tamang kasagutan? Magaling! Binabati kita o binabati ko kayo. Ngayon,
Maaari mo nang sagutan ang mga pagsasanay na matatagpuan sa iyong self-learning module. Gumamit ng sabutang papel para dito. Hanggang sa muli! Paalam!